siguro familiar kayo sa konsepto ng time travel, no? Time travel is a mind-blowing concept. Many people have tried to incorporate it in novels, movies, songs, films, or even casual conversations. Pag nag-uusap tayo, if only I could turn back time, no? Kung maibabalik ko lang ang dating ikot ng mundo, hindi yung dati mong pagmamahal. Yung dating ikot ng mundo, no? Uh, while we know that this is not literally true and it will never be true, no? It will never be true. While we know that, but through the preaching, it is as if we are stepping into a time machine. At sa text natin, first stop, Abraham's tent under the vast night sky, listening as God promises him a blessing that will reach all nations. And then next stop, the hill of Golgotha, seeing Christ take the curse we deserve upon himself. And finally, back to today, feeling the Spirit's work in your own heart, guiding, strengthening, and blessing. But the story of the Bible, unlike noong mga nag-incorporate ng time travel, the story of the Bible is not science fiction. This is the story God has been telling across history from Abraham to Christ hanggang sa panahon natin ngayon. He has been weaving a narrative of faith, curse, and redemption. And here's the incredible part. As Paul reminds us in Galatians 3:8, and the scripture, foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preached the gospel beforehand, saying, all the nations will be blessed through you. Even before Christ came, God was already revealing His story. Kaya nga yung history ay His story. Sentro kay Kristo. Hindi lang accidental yung mga AD, BC, nakasentro ang history sa ating Panginoong Hesukristo. So, by foreseeing it, we see that the triune God is the first witness of the full redemptive history and how His promises are fulfilled. This shows us that God's promises are not random, they are timeless, perfectly orchestrated, and unfolding exactly as they planned. And as we study our text today, let us step into the story, marvel God's revelation, and celebrate the timeless glory of Christ in the salvation of His people. Maalaala natin na sinimulan ni Pablo itong chapter 3 sa isang napakatalim na salita, O foolish Galatians. At ang rason kung bakit sila itinawag ng mga hangal ni Pablo ay dahil nga sa napakabilis silang talikuran ang Diyos at talikuran ang ebanghelyo na natanggap nila mula kay Pablo at ipinagpalit sa false gospel. Ang natanggap nila kay Pablo na ebanghelyo ay sa pamamagitan ng pananampalataya tayo ay naligtas. Ngunit sila ay tumalikod doon at ipinagpalit ito sa isang false gospel na pananampalataya kailangan mong dagdagan ng works of the law. Sa case dito, yung tinatawag nating pagtutuli. So yun yung kanilang shift from the true gospel to the false gospel. And I believe ang sagot sa tanong sa verse 5, dahil nung nakaraan, pinaulanan tayo ng mga series of rhetorical questions ni Pablo. And I believe ang sagot sa verse 5 was elaborated and summarized sa verse 14. Basahin ko po muna ang question sa verse 5. I ask you again, does God give you the Holy Spirit and work miracles among you because you obey the law of Moses? Of course not. It is because you believe the message you heard.
about Christ. At ito naman ang sabi sa verse 14, the summary. Through the work of Christ, Jesus, God has blessed the Gentiles with the same blessing He promised to Abraham. And we Christians receive the promise of the Holy Spirit by faith. Ito ang good news para sa mga taga-Galasya at para mas makita pa natin, mas makita pa ng mga taga-Galasya at tayo ang bigat ng kanilang kahangalan, binigyang diin, lalim at bigat ni Pablo na ang ebanghelyo ng mga Judaizers ay bad message sapagkat ito ay may nakaabang na sumpa para sa mga naniniwala dito. At para mapanatag naman ang mga taga-Galasya, sinabi rin ni Pablo sa kanila na kahit noong unang panahon pa lamang ni Abraham, meron ng mabuting balita. Meron ng mabuting balita. And God proclaimed that good news directly to Abraham. Kung paanong pinroclaim ng Diyos yung good news kay Adan, ganun din pinroclaim na ang good news kay Abraham. Kaya ang layunin ng mensahe natin ngayong umaga ay makita ang kaluwalhatian ni Kristo na umako ng lahat ng sumpa na nararapat para sa iyo at para sa akin. Sapagkat kung ang Diyos nga ay banal at matuwid at tayo ay hindi, then ang nararapat para sa ating lahat ay sumpang eternal, walang hanggang parusa at pahinga sa apoy ng impyerno. Ngunit salamat dahil may Kristo tayo na sumalo ng lahat ng galit at puot ng Diyos Ama para sa mga makasalanan. Gaya natin, tayo ay nagkaroon ng pag-asang maging anak ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang mensahe natin ngayong umaga, hindi kailanman nagbabago o nagbago ang plano ng Diyos sa pagliligtas ng tao. Mula simula hanggang wakas, ang kaligtasan ay sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Kaya kung paanong niligtas ang mga banal sa ilalim ng lumang tipan, gayon din naliligtas ang mga banal sa ilalim ng bagong tipan. Ang lahat ng mananampalataya ay naligtas sa bisa ng tipan ng biyaya. Sa Ingles, God's plan for saving people has never changed from beginning to end. Salvation is by grace through faith alone. Therefore, just as the saints under the old covenant were saved, so also are the saints in the new covenant. All believers, old and new, are saved by virtue of the covenant of grace. Kaya binigyan ko naman ng title, ang sermon na ito, alluding time travel, the timeless glory of Christ in the salvation of His people. At dahil pinag-uusapan natin kanina ang good news and bad news, maganda na sa unang punto, unahin muna natin ang bad news at para sa mga pangalawang punto ay yung good news. At naniniwala ako na ito yung nais na ihatid ni Pablo at least sa section na ito sa mga taga-Galasya na na-persuade ng Judaismo to go back to law-keeping for your justification is bad news. But to put your faith in Christ alone is good news. So para sa bad news, ang banta ng sumpa sa nais maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan, at para sa good news, ang tumanggap ng sumpa para sa makasalanan na hindi kailanman aariing matuwid through law keeping. So para mas madali natin matandaan, ang banta ng sumpa, pangalawa, ang tumanggap ng sumpa. Isa sa mga katangian ng mga ethnic Jew ay ang pagiging proud nila na sila ay descendants of Abraham. Ngunit sabi sa Romans 2:17-18, excuse me, you who call yourselves Jews are relying on God's law and you boast about your special relationship with Him. And verse 3, you are so proud of knowing the law.
And Paul could even attest sa traits na ito dahil naging kagaya din si Pablo nila nung bago siya ma-convert. Kahit siya mismo, sinabi niya sa Philippians 3:4-5, sabi niya, "Indeed, if others have reason for confidence in their own efforts, I have even more." May makakalampas pa ba sa akin? "I was circumcised when I was 8 days old. I am pure-blooded citizen of Israel and a member of the tribe of Benjamin, a real Hebrew, if there ever was one. I was a member of the Pharisees who demanded the strictest obedience of the Jewish law. But these Judaizers were extremely convinced by their false gospel. They insisted, unless you are circumcised, you cannot be saved." And some Galatian Gentile believers were so persuaded, and so Paul dropped the bad news sa kanila. And the bad news makikita natin sa Galatians 3 verse 10 ng ating teksto. "Those who depend on the law to make them right with God are under God's curse. For the scriptures say, 'Cursed is everyone who does not observe and obey all these commands that are written in God's book of the law.'" Ito po ay direct quote sa Deuteronomy 27 verse 26. Pero masunurin nga ba sa batas ang mga Jews? Masunurin nga ba sila sa batas? Well, let's hear it from Christ Himself. Sinabi ni Jesus sa kanila sa John 8:32-34, "And you know the truth, and you will know the truth, and the truth will set you free." But we are descendants of Abraham. Reply ng mga Hudyo, "We have never been slaves to anyone. What do you mean you will be set free?" Jesus replied, "I tell you the truth. Everyone who sinned is a slave of sin." Verse 39, "Our father is Abraham," they declared. And Jesus said, "No, for if you were really children of Abraham, you would follow his example." Then verse 41, sabi ni Christ, "You are imitating your real father." In other words, your father is not Abraham, but another one you are imitating. They replied, "We aren't illegitimate children. God Himself is our true father." So they shifted from Abraham, their father, to God as their true father. And then verse 42, Jesus told them, "If God were your true father, you would have loved me, because I have come to you from God." And then verse 44, yung pinakabomba ng ating Panginoong Hesukristo sa kanila. "For you are the children of your father, the devil, and you love to do the evil things he does." Although Christ and Paul were addressing different audiences, the Jews in John 8 and the Judaizers threatening the Galatians, magkaiba ng time, of course, and magkaiba din ng event, but they share the same commonalities. The covenant curse. The covenant curse. For the sake of time, you can read for yourselves, or maybe mamaya sa Q&A, yung Deuteronomy 27 na kinote mismo ni Pablo. At sabi ko nga kay Brother Steven, ang daming reading na ginawa ko ngayong sermon, ngayong umaga na ito. So, for the sake of time, we can read it siguro later, yung Deuteronomy 27 and 28 para sa mga curses na binanggit dyan. Pero meron akong babasahing mga iilang sections sa Deuteronomy 28:46. Sabi dito, "These horrors will serve as a sign and warning among you and your descendants forever." Para sa mga Israelites. "Because you have not served the Lord, your God, with joy and enthusiasm for the abundant benefits you have received
You will serve your enemies, whom the Lord will send against you. You will be left hungry, thirsty, naked, and lacking in everything. They will oppress you harshly until you are destroyed. The Lord will bring a distant nation against you from the end of the earth, and it will swoop down on you like an eagle. Does it ring a bell? It is a nation whose language you do not understand, a fierce and heartless nation that shows no respect for the old and no pity for the young. Its armies will devour your livestock and crops, and you will starve to death. They will leave you no grain, new wine, olive oil, calves, or lambs, bringing about your destruction. They will siege your cities until all the fortified walls in your land, the walls you trusted to protect you, are knocked down. They will attack all the nations in the land the Lord your God has given you. The siege will be so severe that you will eat the flesh of your own sons and daughters, whom the Lord your God has given you. At ini-echo ito ng ilang mga OT passages like Leviticus, Jeremiah, and even Ezekiel. And then nagkaroon ito ng partial fulfillment sa 2 Kings. Mababasa natin yun sa 2 Kings chapter 6, 28 to 31. Sabi dito, and the king asked her, "What is your trouble?" She answered, "This woman said to me, 'Give your son that we may eat him today, and we will eat my son tomorrow.'" You know what? Itong covenant curse ng mga Jew, nagkaroon ito ng climactic end noong year 70 AD. After AD 70, there was no temple, no priesthood, no sacrifices, no functioning ceremonial laws like circumcision. What was destroyed was not merely people, but the Mosaic covenant order itself. So para tayong nag-fast forward. Nagkaroon itong yung binasa ko na siege, so on and so forth. While merong partial fulfillment sa ibang mga passages sa Old Testament, ito ay nag-culminate yung destruction ng Old Covenant noong year 70 AD. At kung nag-culminate nga ito noong AD 70 sa mga law-breaking Jews, then it could only mean one thing. The word of the Lord is true. God is just. Ang banta ng sumpa galing sa Panginoon ay totoo. God is vindicated. I believe na natikman ito ng mga Judaizers na hindi nagrepent sa kanilang false gospel. Natikman nila lahat ito. If there is one rhetorical question na nais kong idagdag sa sulat ni Pablo, that would be, hey, foolish Galatians, gusto niyo bang mamuhay na palaging may nakaabang na sumpa sa inyo ang Diyos? Or gusto ninyong mabuhay ng may kasiguraduhang kapayapaan galing sa Diyos? While the answer is obvious, na mas ideal ang mamuhay ng may kapayapaan, pero pinili ng ibang mga taga-Galacia ang mamuhay ng may nakaabang na sumpa. Kaya necessary ang AD 70 destruction of the temple para completely wala ng excuse. Completely ma-abrogate ang Mosaic Covenant, sacrificial systems, at ang circumcision. Ang historical epoch ng year 70 AD ay tanda ng timeless glory ni Kristo na tumupok, tumalo at tumapos sa lahat ng banta ng sumpa ng kautusan sa mga sumasampalataya at sasampalataya pa lang. Kaya bilang challenge and application natin sa first point, while the Mosaic Covenant has been completely abrogated,
At wala nang banta sa atin, mga members of the New Covenant. Ang batas, still, ang warning ni Paul sa Galatia is to reject the false gospel. Sa time nila, ito yung faith plus circumcision. Pero as time goes by, these false gospel takes many forms. Pero same lang ng essence. At nabanggit ko na ito dati. Andyan yung faith plus baptism at iba pang mga additional sacraments na kailangan mong kompletuhin para ikaw ay ma-justify right before God. Therefore, anything added to the faith to be justified, righteous, is a false gospel. While there are super obvious sa social media, nakikita natin sila, there are super obvious false teachers na lumalaganap ngayon, yung mga kagaya ni Joey Teves, Kibuloy, Manalo, at iba pa. There are also subtle ones. Sinabing subtle ones, yung hindi masyadong obvious. Kasi kaya nilang makibagay, even sa reforming community. Ito, isa na dito yung mga nag-a-assume ng authority to minister kahit unqualified or disqualified na for the ministry. They may also teach the same doctrines we have, like the doctrines of grace, 5 solas. But since they have no authority to minister and to teach, they are also qualified to be called as false teachers. Dahil ang true teacher, preacher of the word, ang authority, ito ay derived sa ating Panginoong Hesukristo through the church. At kung walang local church na mag-vouch, mag-send off doon sa minister na iyon, we can consider him a false teacher. And these two, yung obvious na false teacher and subtle na false teacher, these two share a common threat. Both can create damage to the purity of the church. And so ang response natin sa challenge na ito, maging equipped sa totoong aral ng Christianity. While courage and zeal is truly an admirable virtue, but courage and zeal alone is not enough. Dapat marunong tayong mag-opensa and then magdepensa ng ating pananampalataya. And I understand, mga kapatid, hindi ito overnight. And I praise God sa small community na sinisimula natin dahil meron tayong Sunday school at meron tayong question and answer and reflection tuwing hapon ng 1 p.m. to 2 p.m. every Sunday. Dito natin binubuhos ang oras natin collectively as a church sa pagpapatalim ng ating kaalaman sa salita ng Diyos. Kaya I will urge you, brethren, to participate sa oras na nilaan natin dito. Ito ay commitment natin sa isa't isa. Wala dapat passive dito. And I also invite our visitors to stay hanggang sa oras na iyon. Siyempre yung lunch, no? And then hanggang sa oras na iyon. And yung fellowship din natin para masaksihan po ninyo na hindi biro ang Christian teaching. And even me as a preacher and Brother Steven na nagsa-Sunday school sa atin, kami ay dapat ini-scrutinize. We are not exempted sa correction. And so this will truly cultivate our hearts and minds to be more immersed sa salita ng Diyos, to be more immersed sa bawat isa, to think more biblically and reject anti-intellectualism and pietism. More importantly, to know more about the glory of Christ and to love Him even more and to love the church, RBCM, and soon, itong Heaven on Earth Reformed Baptist Fellowship. So let's take that challenge, mga kapatid. Para sa pangalawang punto, ang tumanggap ng sumpa para sa makasalanan na hindi kailanman naaring matuwid through law-keeping. Nalalaman natin na sa ating unang punto na ang mga Jew talagang proud sa kanilang lahi bilang descendants ni Abraham. And to them, they are the true
Israel of God. Pero sa teksto natin ngayon, very explicit ang sinabi ni Pablo sa verse 6. In the same way, Abraham believed God, so God declared him righteous because of his faith. So the real children of Abraham then are those who put their faith in God. Sabi sa Romans 9:6-7, for not all who are descended from Israel belong to Israel, and not all are children of Abraham because they are his offspring. And so kung may magtatanong sa atin, sa community natin, sino ang tunay talaga na Israel according sa scriptures? Well, ang sabi sa scriptures, it is us, the believers who put our faith in Christ. We are the true Israel of God. And while I was studying this passage, what's even more surprising is yung language ng text natin sa verse 8. Sabi dito, and the scripture, foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preach the gospel, good news, beforehand to Abraham. So may kita natin dito na walang dichotomy yung scriptures and yung God. Personified yung scripture dito, boses ng Panginoon. The scripture, foreseeing. Parang sa other term, God foreseeing. And hindi ito something na nakita ng Diyos in the future, independent sa kanyang plano. And then, nung nakita niya yun, tsaka niya sinulat sa scripture. Hindi ganon. No? Ito ang talagang eschatological view ng Diyos. Ito yung gusto niyang mangyari sa hinaharap. God's view of the end times, kasama sa inheritance ng Diyos, ang mga nations, hindi lamang ethnic Israel. Sabi sa Psalms 28, ask of me, and I will make the nations your heritage, and the ends of the earth your possession. So this is not something God foresaw in the future as a passive sense. Kundi this is something God foresaw because this is something God really intends. Ito yung nais na makita ng Diyos sa end. Ito yung nais na maging resulta ng Diyos sa end. Kaya nang sabi ko, this is God's eschatology. So God preaches his eschatological view on Abraham, saying, all nations will be blessed through you. And so marami ang divided sa view ng eschatology. Pero tayo, at least sa atin, sa RBCM, hindi tayo mga eschatology jerks. We continue our discussions with brothers who differ from us because we believe that a Christ-centered eschatology is the lens through which we also see the end of history by faith. When we read Galatians 3:8, we see a clear biblical vision that all nations will be blessed through Abraham and ultimately through Christ. This is not just about individual salvation. It's about a world renewed, where God's knowledge and justice fill the earth. Swords are beaten into plowshares, and peace reigns over all creation. I believe, mga kapatid, we have found it. We have found it. God's plan is unstoppable, hopeful, and cosmic in scope. And we get to participate to this unfolding story of redemption. And what's even more surprising is that long before the curse was proclaimed in Deuteronomy, God had already promised Abraham the blessing. At kung pinagmamalaki talaga ng mga Jew na sila ang true Israel because of Abraham, well, here's the thing. Abraham was a Gentile.
Abraham was a Gentile. He was a pagan worshiper sa land of Ur. And the reason kung bakit inaring matuwid si Abraham, hindi dahil sa kanyang circumcision, kundi dahil nagtiwala sa Abraham sa pangako ng Diyos. Sa chapter 13 ng Genesis 4-6, sabi dito, "You will have a son of your own to inherit everything I am giving you." Then the Lord brought Abraham outside beneath the night sky and told him, "Look up into the heavens and count the stars if you can. Your descendants will be like that, too many to count." And Abraham believed and the Lord Abraham believed the Lord, and the Lord declared him righteous because of his faith. And if this is the very test case of Paul sa mga taga-Galatia kontra sa message ng mga Judaizers, their issue should have been over noong napakinggan or nabasa nila itong sulat ni Pablo. Tapos na dapat yung issue. Bakit nais ninyong maging matuwid sa works of the law kagaya ng circumcision? When in fact, Abraham was justified not because of his circumcision, but because of his faith. Now, while this is good news sa panahon ni Abraham, gusto ko lang kumabig, hindi pa ito yung peak revelation ng good news. Ito ay nananatiling mystery sa panahon nila na unti-unting nag-unfold sa history. The promise of God to Abraham, as beautiful as it is, yet later on Genesis 17, when God made a conditional covenant with Abraham, there are things that Abraham must strictly keep. Yung covenant of promise ng Diyos kay Abraham is something unconditional. Walang kailangang i-meet si Abraham sa promised Messiah. Pero sa Genesis 17, nandoon nagkaroon ng tinatawag nating conditional covenant kay Abraham. Sabi dito, "Now the promise were made to Abraham and to his offspring." Dito sa verse 79, "And God said to Abraham, As for you, you shall keep my covenant, you and your offspring. Keep after you through their generation. This is my covenant which you shall keep between me and you and your offspring after you." Let's jump to verse 14. "Any uncircumcised male who is not circumcised in the flesh of his foreskin shall be cut off from his people. He has broken my covenant." May nakaabang na sumpa. No? And as the mystery of Christ unfolds, God revealed to Paul kung sino ang federal head ng new covenant na galing sa lahi ni Abraham, sabi sa verse 16. "Now, the promises were made to Abraham and to his offspring." Si Paul ang nagsasalita. It does not say "and to offsprings," plural, referring to many, but referring to one, singular, to your offspring who is Christ. And so the ultimate reason why this is good news, bakit good news yung all nations will be blessed through you? The ultimate reason is not because of the blessings of the land and this posterity, Canaan, and many nations. The real reason why this is good news is because of Christ. He is the fulfillment of God's promise to Abraham. But Christ has a mission. Christ has a mission. In history, ipinanganak si Kristo, hindi upang magkaroon ng marangyang buhay dito sa lupa at paglingkuran ng maraming armies and servants and na nag-serve sa kanya, na sinusubuan siya ng grape fruit, and then pinapaypayan siya kapag naiinitan siya. Hindi yun yung buhay na pinili ni Kristo. Instead, sabi sa Philippians, He emptied Himself and became a servant and died the criminal's death. And sa Deuteronomy 21,
Anong penalty ng isang criminal? Verse 22, if a man has committed a crime punishable by death, and he is put to death, and you hang him on a tree, his body shall not remain all night on the tree, but you shall bury him the same day, for a hanged man is cursed by God. Sabi ni Paul sa verse 13, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us, for it is written, curse is everyone who is hanged on a tree. Grabe yung theology ni Pablo sa Deuteronomy. Kaya itong good news, dahil kay Kristo na tumanggap ng sumpa para sa makasalanan na tulad mo at tulad ko, na hindi kailanman aariing matuwid through law keeping. Ito ang good news. At gaya ni Abraham na mananampalataya or nanampalataya sa Diyos, take note, promise pa lang yung kay Abraham. Samantalang sa mga taga-Galasya, mas malinaw na ang revelation kay Kristo. Sa verse 1, di ba? Last preaching natin, it was before your eyes that Jesus Christ was publicly portrayed as crucified. It was before your eyes. Vivid, clear. Pero yung kay Abraham, promise pa lang yun, and yet Abraham believed. Abraham believed. For the first century world, itong cross event na ito was a symbol of shame. Crucifixion was designed to humiliate, to strip a person of his dignity, to mark him as cursed. For the Jews, a man hanged on a tree was under the judgment of God. It's a picture of judgment. For Romans, it was the most degrading death imaginable. But for us, believers, for us, the cross is not a symbol of shame anymore. It is a symbol of hope and glory. The cross is the symbol of hope and glory. Bakit? Because at the cross, it is where justice and grace kissed. The cross is a symbol of hope and glory because at the cross, the justice of God and the grace of God meet. On the cross, the justice is fully satisfied. Sin was punished. The curse of the law was carried and exhausted by Christ as he drank the full cup of the wrath of the Father. And so grace is given, and the guilty is forgiven. The condemned are justified. What looked defeat was actually victory. What looked like weakness was the power of God. What looked like shame became the display of Christ's glory. The cross shows us that salvation was not achieved by our law-keeping, but by Christ's law-keeping. His fulfillment of it and his bearing of the curse. That is why Paul does not boast in his circumcision anymore, but by faith alone in Christ. What's true for Paul is also true for us. So theologically speaking, precise yung we are saved by the works of the law. Pero ito yung works of the law ni Christ. At dahil yung works of the law ni Christ is perfect and righteous, wala tayong ibang dapat na gawin kundi ang manampalataya doon sa nag-perfect ng law at may perfect righteousness ng ating Panginoong Jesucristo. So while the world saw disgrace, our faith sees glory because the cross is the place where a holy God remains just and yet justifies the sinner. God said to Abraham, "Look and see the stars. I say,
Look unto Christ and see His glory. Gaano kalabo yung revelation pa kay Abraham. Promise, stars. Yung glory ng stars. Gaano kalinaw yung revelation sa atin ngayon. Glory ni Kristo. Glory ni Kristo. This is the timeless glory of Christ in the salvation of His people. From beginning to end, salvation is by grace through faith alone. All believers, old and new, are saved by virtue of this blessing, the blessings of the covenant of grace. And so ang challenge and sin to mortify natin, pinagsama ko na lang sila, mga kapatid. Last sermon, I mentioned about trials and tribulations as serious challenges sa ating pananampalataya. Providentially, but the blessings of the Lord. So, last preaching, trials and tribulation. Ngayon naman, sa blessings. Sa blessings. The blessings of the Lord, as good as it is, as glorious as it is, dahil sa remaining corruption natin, sometimes itong mga blessings na ito pa yung ginagawa nating dahilan sa panlalamig and pagkakasala. Yes, pinagkalooban tayo ng blessings na magkaroon ng trabaho, pero nasasagasaan natin yung Lord's Day. Na ipagpapalit natin ang utos ng Diyos to keep the Lord's Day holy, the Sabbath day holy. So blessings yung trabaho, pero ipagpapalit natin ang Lord's Day. And keeping the Lord's Day, mga kapatid, is one of the most basic thing sa Christian living. Last preaching, sabi ko, dalawa, prayer, private prayer, and yung Sabbath keeping. So, dalawa. And yes, nabibigyan din tayo ng pera. Nabibiyayaan tayo ng pera. Pero ini-spend naman natin unwisely. Like buying things we don't actually need. And I am also guilty sa bagay na ito. No? So ako yung, habang ginagawa ko itong preaching na ito, sa akin ko talaga to na-address. Isa pang unwise spending is yung pagsusugal. And I am not talking about yung common use term na ginagamit natin sa ating casual conversation na, okay, lapag 150, mananalo yung Warriors sa Lakers. Hindi ganon. Kundi yung pagsusugal na may effort na pumunta sa casino at sa ibang place ng pasugalan na talagang ang purpose ay yung pagsusugal. Think about the time and money you spend. Nanalo ka ngayon, pero hindi mo yan nakuha sa malinis na paraan. Hindi yan blessings. Natalo ka, so affected and disturbed ang sanctified conscience mo. At mag-iisip ka na bumalik sa pasugalan para makabawi sa pagkatalo na nagli-lead na naman sa vindictive heart dahil nais mong maghiganti. And then greed na rooted sa love of money unknowingly. Nagbubunga ng iba't ibang uri ng kasalanan ang isang kasalanan. Therefore, flee generally sa sin of unwise use of money. At sa ngayong 2026, siguro yung iba sa atin dito, yung may mga New Year's resolution na mag-diet, kagaya ko. We want to serve the Lord longer, right? So, mga kapatid, I urge you, kailangan natin ang bawat isa dito. Palakasin natin ang ating mga pangangatawan physically. Matulog ng tama at kumain ng wasto. Mag-remind din sa bawat isa. I believe isa ito sa dapat ma-reform sa bawat community. We want to serve longer dito sa earth. We want to serve Christ longer dito sa earth. Para ma-reach out natin, mga mahal natin sa buhay. Makita natin yung ating mga apo. No? So I believe isa ito sa dapat na ma-reform sa ating community. Di ba sa legalism, no? Talagang total abstinence doon sa alak, so on and so forth. Pero sa Christian liberty naman, may mga nahuhulog sa licentiousness. Kaya sa ating tipan,
Malabis sa pag-inom at malabis na pagkain yung pinaka-qualifier natin doon. And maganda talaga na sama-sama tayo dito. Ang health and wellness natin as a church dapat ma-improve. Sin to mortify, unwise use of money. And then, another thing is yung unwise stewardship ng ating pangangatawan. At the end of the day, we are commanded to be good stewards or stewards of God's blessings. So bilang gospel cure, mga kapatid, God the Father did not gamble His own Son. Hindi niya isinugal si Kristo, leaving salvation to chance or human decision. When Christ died, the wrath of God that was due to us was poured out upon Him. The curse that belonged to us fell on Christ. And all who are united to Christ in His death by the power of the gospel will surely hear His voice and rise from the deadness in sin, receiving the blessing of a new heart. Para sa mga wala pa kay Kristo, sa tingin ninyo, how much time do you have left dito sa mundo? Walang quick answer dyan is, you'll never know. Well, narinig mo ang pangangaral ngayon, kung wala ka pa kay Kristo, hindi banta ang AD 70 local judgment. Hindi yun ang banta na naghihintay sa'yo kasi tapos na yon. Ang banta na naghihintay sa'yo ay yung eternal na kapahamakan sa impyerno. Now, kung confident ka talaga dyan sa righteousness na meron ka, then I challenge you, unbeliever, prideful one, gawin mo na lahat ng enjoyment mo sa buhay, kasalanan, magbabad ka sa fornication, these things are delightful sa heart mo, go, magpakasama ka na ngayon, and then perish forever in hell. That's your challenge. That will be my challenge. Or pagsisihan ng iyong kasalanan and taste the blessings of the new covenant, forgiveness that comes from God, and live together with Christ forever kasama ang kanyang iglesia. I pray, kung may kinakausap man ako ngayon sa live streaming or dito, basagin nawa ng banal na Espiritu ang iyong pride ng iyong puso upang ikaw ay lumuhod and then magsisi at magpatira pa kay Kristo at manampalataya, umasa lamang sa Kanya. At bilang application, mga kapatid, bilang nakatanggap ng blessings ng pagbabago ng puso na nagbubunga ng repentant heart at nakatikim ng blessings of forgiveness, how frequent do we admit and confess na tayo ay nagkamali or nagkasala? How frequent do we confess and admit sa ating mga anak, kapatid, asawa at magulang at iba pa? At kapag may nagkasala sa atin, gaano kaya ka-genuine naman ang pagbibigay natin ng forgiveness sa kanila? And so sa application natin nais kong i-cultivate ang virtue ng repentance and forgiveness na parehong blessings ng New Covenant. Mga kapatid, when you deliberately repeat a sin that you claim to have already repented of, you are mocking your past repentance and invalidating it. In the same way, when you use the past sins of someone you claim to have already forgiven of, you are mocking your forgiveness and invalidating it. Brothers, the one who repents must strive to never return to the same sins, and the one who forgives must never keep records of wrong. Only then you have truly repented and truly forgive. Para sa additional application, I also want to emphasize sa context ng church discipline.
Gaano man kabigat ang kasalanan ng isang kapatid na nasa ilalim ng disiplina, hanggat siya ay nagpapasakop sa disiplina at hindi niya ito tinatakasan, ito ay malinaw na ebidensya at pagpapakita ng pusong nagsisisi. Maliban na lamang kung siya ay tuluyang dumistansya, humiwalay, at ma-excommunicate, wala pa rin tayong karapatan na mag-assume ng masamang motibo laban sa Kanya. Because love bears all things, believes all things, and hopes all things, and endures all things. Sabi sa 1 Corinthians 13:7, tandaan natin na si Kristo ang tumubos sa Kanya, as ugly as his sin noong nakomit niya yon. Tandaan natin, si Kristo ay namatay sa Kanya. Ibinuhos ng Panginoong Hesukristo ang Kanyang dugo sa Kanya. So wag natin siyang islander. Wag natin siyang pag-isipan ng masama. Wag natin siyang pagchismisan. Ano man ang salitang binibigkas natin laban sa kapatid na ito, ay sinasabi mo laban kay Kristo. Tandaan natin yun. Tandaan natin yun. So anong pwedeng gawin natin sa Kanya? Ipanalangin, be patient sa Kanyang growth, mag-encourage, i-fellowship, get personal and admonish. Hindi niya kailangan ang judgment and condemnation natin. Kailangan niya ang pagmamahal natin. At ikaw naman, na under discipline, huwag mong idistansya ang sarili mo. Kumapit ka lalo sa pag-ibig ng iyong kapatid, dahil ang yakap ng kapatid mo, yan ang yakap ni Kristo sa iyo. Ang yakap ng kapatid mo, yan ang yakap ni Kristo sa iyo. Hanapin mo ang fellowship sa mga kapatiran. And so brothers, as we close, I cannot help but admire God, the greatest storyteller of all time. From the promise He made to Abraham, the curse Christ bore on the cross, to the blessings of the Spirit we now receive, He has been weaving a story of redemption across history. What seemed impossible, what seemed cursed, God turned into glory. What once brought shame now displays the wisdom, justice, mercy of our Lord. And so, brothers, aren't you glad that we are a part of this divine story? Aren't you glad na ang ating history ay hindi mag-end doon sa apoy sa impyerno? Aren't you glad that you're a part of the covenant community na maging kasama ni Kristo doon sa consummation? Natitikman natin ngayon yan sa iglesia ito. So we are glad, mga kapatid. While we are not truly able to time travel, walang machine dito, but through the scriptures, it is as if we are time traveling, witnessing the timeless glory of Christ, experiencing His blessings, and reflecting His grace in our sanctified lives by faith. Mga kapatid, let us close in prayer.